Mula sa balkonahe ng kanyang bahay ay nakita na naman ni Nicandro ang labandera ng kanilang kapitbahay. Ang lakas ng tama niya rito nang makita niya ang makikinis at mapuputi nitong hita nang maghubad ito ng palda at ng shorts lang. Bago at ang labandera ito ng kapitbahay dahil 2 beses niya pa lamang itong nakita. Pangatlo ngayong araw. Tuwing Sabado niya lang ito nakikita dahil once a week lang magpapalaba si Mrs. Gomez. Ina ito ng kabarkada niyang si Froilan na isang seaman. Wala ang kaibigan niya ngayon sa Pilipinas dahil nakasampa ito sa barko na nakabase sa Europe. Tsaka sa Manila na naninirahan si Froilan tuwing bababa ng barko. Bihirang lang itong bumisita sa ina. Nabighani siya sa simpleng ganda ng babae. Kahit nakadamit pambahay at hindi ito nag-aayos ay lutang ang ganda nito. Kapag magkita sila ng babae, liligawan na niya ito. Ito na ata ang nakatadhana sa kanya. Si Nicandro ay isang master teacher na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Kaya sentro siya palagi ng tuksuhan dahil 33 years old na siya ay wala pa siyang nobya. May mga ay nirereto sa kanyang mga dalagang co-teachers niya pero wala naman siyang napupusuan sa mga ito. Ang iba ay halos nagpapakita na ng motibo sa kanya pero deadma pa rin siya. Minsan, nagdududa na ang mga kasamahan niya sa trabaho na baka bakla siya. Baka isa rin siya sa mga miyembro ng federasyon. Ayaw niya kasing basta lang mag-asawa dahil sa na-pressure siya sa udyok ng mga kakilala dahil lampas na siya sa kalendaryo. Gusto niyang maging asawa niya ay talagang mahal niya at handaan niyang pakasalan. Ngayong nakita na niya ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso at gusto niyang maging asawa. Handang-handa na siyang magkaroon ng pamilya. Wala siyang pakialam kahit isa itong labandera at estranghero sa kanya. Sa babaeng ito lang siya tinamaan. Ipinangako niya sa sarili na gagawa siya ng paraan na maligawan ito at ayaing pagkasal para matigil na ang chismis sa kanya na isa siyang bakla. Heto ngayon si Nicandro, nagche-check ng attendance ng mga estudyante niya na bahagi na ng daily routine niya bilang guro. "Pantal yun, Daryl." Tawag ni Nicandro sa pangalan ng bata. "Present, sir." "Pesio James Andrew." "Present, sir." "Rodriguez Charlie." "Absent, sir." Sagot ng isang bata. Hindi na naman pumasok si Charlie. Noong nakarang araw, absent din siya. Gusto atang madrop sa klase ko ng first quarter. May halong inis na wika ni Nicandro. Lagi kasing absent itong si Charlie. Ito yung bagong transferee na bata sa section niya. Hindi niya naman makontak ang nanay dahil wala itong contact number. Hindi rin ito umattend ng parents orientation dahil walang pirma sa tabi ng pangalan ni Charlie sa attendance sheet. "Sino bang kapitbahay ni Charlie? Pakisabi sa magulang niya na pumunta rito sa school, ha?" Wika ni Nicandro sa mga bata. "Hindi ko po alam ang bahay niya, sir. Hindi ko po kapitbahay yon." Sagot ng isang bata. "Hindi ko rin po kapitbahay yan, sir." Sagot rin ng isa pang bata. Ganoon din ang sagot ng iba pa niyang estudyante. Ito ang hirap kapag teacher ka. Problema mo ang batang walang hilig sa pag-aaral at pabayang magulang. Basta lang i-enroll ang anak at hindi man lang kukumustahin kung anong status ng anak sa loob ng classroom. Napailing na lang na pinagpatuloy ang pag-check ng attendance. Maaga pa lang ay pumwesto na si Nicandro sa balkonahin niya. Inaabangan niya ang magandang labandera. Nabaliw na ata siya sa labandera ni na Froilan. Kapag may pagkakataon lang talaga siya na aalokin na niya ito ng kasal, wala nang ligaw-ligaw pa. Kailangan na niyang makapag-asawa. Bahala na kung mapagkamalan siyang wala na sa tamang pag-iisip, basta ang lakas ng tama niya sa babaeng ito. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya ay dumating na nga ito. Dalang mga labahin ay pumesto na ang babae sa washing machine. Ang lakas talaga ng appeal ng babaeng ito sa kanya. Ilang minuto na ang lumipas ay may nakita siyang lalaking lumapit sa babae. Ito ang barkada niyang si Froilan. Nakauwi na pala ito. Nakita niyang biglang hinawakan ni Froilan ang puwet ng babae. Sa kabiglaan ng babae ay sinampan niya ang lalaki. Gumanti naman ng sampalang huli sabay tulak sa babae at dinuro-duro pa ito. Hindi na alam ni Nicandro kung paano siya nakababa mula sa balkonahe. Siguro tinalon niya na ang hagdan. Patakbo siyang pumunta sa kabilang bahay.
Gusto niyang tulungan ang babae. Kakatok na sana siya at tatawag nang bumukas ang gate at iniluwa ang tumatakbong babaeng takot na takot ang itsura. Sa kasamaang palad ay nahablot ni Froilan ang buhok nito at hinila. "Saan ka pupunta, maarting babae ka?" Galit na wika ni Froilan. "Pare, anong ginagawa mo sa kanya?" Tanong ni Nicandro. Nagtago naman ang babae sa likod ni Nicandro. "Kuya, tulungan mo ko sa manyakas na lalaking yan." Nanginginig sa takot at umiiyak na ito. "Huwag kang makailam dito, pare. Tuturuan ko lang ng leksyon, yung maarting babaeng yan." "Sagutin mo munang tanong ko, pare. Anong ginawa mo sa kanya?" Tumaas na rin ang boses ni Nicandro. "Wala ka na dun, pare. Tumabi ka na dyan kung ayaw mo madamay. Hindi dapat sinasaktan ng mga babae, pare." Sa inis ni Froilan dahil ayaw tumabi ni Nicandro, ay inundayan niya ito ng suntok. "Sabi kong tumabi ka dyan eh." Gumante rin si Nicandro ng suntok at nagpambuno ang dalawa. Napatakbo naman si Mrs. Gomez at inawat sila. Nagsilabasan na rin ang mga kapitbahay. "Ano bang nangyayari sa inyo? Ba't nagsuntukan kayong dalawa?" Galit na tanong ni Mrs. Gomez. "Binastos po kasi ako ng anak niyo, ma'am. Tinulungan lang po ako ng lalaking ito." Lakas loob na sumbong ng babae. "Huwag kang maniwala sa babaeng yan, ma. Sinungaling yan." "Froilan, tumahimik ka. Ikaw na bata ka. Kakarating mo lang gumagawa ka na naman ng katarantaduhan." Sara mo ni Mrs. Gomez kay Froilan. "Nick, ikaw na munang bahala sa kanya. Kakausapin ko lang muna itong hindi na nagbabago mong kaibigan." Baling ni Mrs. Gomez kay Nicandro. Dinala naman ni Nicandro sa bahay niya ang babae. Nilagyan niya ng yelo ang namamagang pisngi nito at ang paa dahil natapilok ng tumakbo kanina. Lumakas ang tibok ng puso niya at parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang mahawakan niya ang babae. "Salamat, kuya." Pasasalamat ng babae. "Huwag mo na akong tawagin, kuya. Nick na lang itawag mo sa akin. Ikaw, ano pangalan mo, miss?" Tanong ni Nicandro habang titig na titig siya sa babae. "Florence po. Huwag mo na po akong tingnan ng ganyan ko. Nick pala. Nako-conscious tuloy ako." Nahihiyang wika ni Florence. "Ang ganda mo kasi. Kasing ganda ng pangalan mo." Puri ni Nick. Biglang naalarma si Florence sa sinabi ni Nicandro. Aalis na ako." Bakit?" Takang tanong ni Nicandro. May phobia na po kasi ako sa mga lalaki. Lalo na sa mga manyakis eh. Medyo nawawala na yung sakit. Okay na ako. Pwede na akong umalis." Kinakabahang paalam ni Florence. Ang totoo, ayaw na niyang humaba pa ang pag-uusap nila dahil may kutob siyang hindi magandang gagawin ng lalaki sa kanya. Napaparanoid na ata siya. "Gusto mo, ihatid na kita?" Presenta ni Nicandro. "Naku, wag na, Nick. Kaya ko na." Todo tanggi na wika ni Florence. "O sige, kung yan ang gusto mo. Pero ihatid na lang kita hanggang kanto. Baka kasi nakatambay pa dyan sa labas si Froilan eh." Tumango na lang ang babae. Paghatid niya sa dalaga ay nangihinayang si Nicandro. Gusto pa sana niya itong makausap. Sana magkita pa ulit sila. Liligawan na niya talaga ito. Mukha naman kasi itong mabait. Mali lang kasi ang timing niya kanina. Mula nang mangyari ang insidente, ay nasira na ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi na itinuturing na kaibigan ni Froilan si Nicandro. Hindi na rin naging labandera ni na Mrs. Gomez si Florence dahil ayaw na siyang makita ng lalaki. Pagkagaling sa paaralan, dumiretso si Nicandro sa palengke. Bibili siya ng isda. Bigla kasi siyang nag-crave ng sinabawang isda para ulamin niya sa hapunan. Napataan niya sa di kalayuan ang babaeng nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Si Florence. Marami itong bitbit. Pagkakataon na niya ito para pumorma sa babae. Humakbang na siya palapit sa babae. Pero nang makita siya nito, ay mabilis itong umalis para makaiwas sa kanya. Lalo na rin niyang binilisan sa paghakbang. Ngunit mas mabilis ang babae. Sa kakamamadali niya, ay may nasagi pa siya. "Ano ba? Hindi ko tumitingin. Ay sir, ikaw pala." Wika ng nasagi niyang babae nang makilala siya nito. Ngumisi pa ito sa kanya. "Pasensya na, hindi ko sinasadya." Hinging paumanhin niya sa nasagi niyang babae.
Okay lang yan, Sir Pogi. Pero kung ibang tao makakabunggu sa akin, makakatikim talaga sa akin ng mura. Wika pa ng babae. Napangiti na lang si Nicandro. Yan ang perks ng isang guro. Marami nang kakilala sa'yo. At kahit pa paano, nandyan pa rin ang paggalang kahit di mo sila kilala. Nang sumunod na araw, ay pumasok na si Charlie. O Charlie, butit pumasok ka na. Lagi ka nalang absent. Wala ka bang hilig sa pag-aaral? Tanong ni Nicandro. Sorry po, sir. May sakit po kasi si Lola kaya ako muna nagbantay. Si nanay po kasi ang pumalit sa trabaho ni Lola. Kumakamot sa ulo na sagot ni Charlie. Susunod, ano na naman kayang dahilan na sasabihin mo? Lagi ka nalang absent. Kapag ganyan ka lagi, baka madrop kita. Kailangan ko makausap ang nanay o lola mo. Sige po, sir. Sasabihin ko po kay nanay. Pasensya na po, sir. Nakatungo ang ulo na sagot ng bata. Mamaya, pagkatapos ng klase, sasabayan kita sa pag-uwi. Kakausapin ko nanay mo. Nadadala na kasi ako sa tuwing may papatawag ako na magulang. Hindi naman pupunta rito sa school. Ako na pupunta. Mag-home visit ako sa inyo para mapagsabihan ko yung nanay mo. At malaman ko rin kung anong kalagayan ng buhay ninyo. Sige po, sir. Pagkatapos nga ng klase, ay sinamahan niya si Charlie sa pag-uwi sakay ng kanyang motorsiklo. Medyo malayo pala ang bahay ng bata sa school at isa lang itong maliit na kubo. Pasok po kayo, sir. Lola, wala pa po ba si nanay? Meron po tayong bisita. Hinawi ni Charlie ang lumang kortina at narinig ni Nicandro ang sunod-sunod na ubo ng isang matanda. Wala pa po. Ay papasukin mo muna at paupuin mo muna. Pakisabi hintayin ang nanay mo. Maya-maya ay nandito na yon. Hindi ko siya maharap. May sakit ako Baka mahawaan ko siya. Umubo ulit ng sunod-sunod ang matanda. Bigla namang naawa si Nicandro sa kalagayan ng matanda. Kakausapin niya sana ang matanda nang may marinig silang boses sa labas. Inang, Charlie, nakauwi ka na ba? Kaninong motor itong nasa labas ng bahay natin? Tanong ng babae habang papasok ng bahay. Ikaw? Gulat na wika ni Nicandro nang makilala ang babae. Ikaw ang nanay ni Charlie? Nick, anong ginagawa mo rito? Nabigla rin at nagtatakang tanong ni Florence. Nay, siya po si Sir Nick. Teacher ko po. Kailangan po niya kayo makausap. Sabat ni Charlie. Sir? Teacher ka ng anak ko? Pasensya ka na, sir, ha? Si Inang kasi nagpa-enroll kay Charlie kaya hindi kita nakilala. Hinging paumanhin ng babae. Gusto niyo ako makausap? Ano bang ginawa ni Charlie? May nakaaway ba sa school? Kinuwento nga ni Nicandro ang laging pag-absent ni Charlie. Nalaman niya na single mother si Florence at laging hindi nakakapasok ang anak dahil nagbabantay ito sa lola niyang sakitin. Nitong nakaraang buwan ay lagi nang sinusumpong ito ng sakit. Si Florence naman ang pumalit sa trabaho ng matanda para may panggasto sa pagkain nila at gamot. Dahil sa kalagayan ng buhay ni na Florence at sa awa niya rito, nagkaroon siya ng pagkakataon na maipahayag sa babae ang nararamdaman. Hindi niya maintindihan ng sarili. Wala siyang pakialam kung may anak na ito. Wala siyang pakialam kung pagtatawanan siya ng ibang tao. Basta ang alam niya lang ay gusto niya itong maging asawa at maiahon sa kahirapan ang mag-ina. Parang may naguutos sa kanya at parang may magnet na humihigop sa kanya para dumikit sa babae. Ginayuma ba siya nito o talagang malakas lang ang appeal ng babae sa kanya? Marami namang professional dyan na nagkakagusto sa kanya pero hindi niya alam kung bakit sa may anak pa siya nagkagusto at ikahuspas sa buhay. Si Florence ba ang nakatadhana para sa kanya? Bahala na. Sa ngayon, sundin niya muna ang tibok ng puso niya. Florence, may i-offer ako sa'yo. Baka sabihin mo napaka-presko ko at napakabilis ko. Pero ito talagang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kitang tulungan. Kayo mag-iina. Una pa lang kitang nakita ay nagkagusto na ako sa'yo. Kung payag ka, magpakasal ka sa akin. Gusto kitang maging asawa. Nagulat naman ang babae sa narinig. Nasa tamang pag-iisip ka ba, sir? May anak ako at tingnan mong kalagayan namin sa buhay. At ano na lang ang sasabihin ng tao sa'yo?
Hindi makapaniwala si Florence na gusto siyang pakasalan ni Nicandro. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sa'yo lang tumibok ang puso ko eh. Siguro, ikaw ang tadhana ko. Tadhana? Naniniwala ka dun? Nababaliw ka na ata, sir eh. Baliw na akong baliw. Basta itong nararamdaman ko sa'yo. Sa tuwing makikita kita, ay lalong lumalakas ang tibok ng puso ko eh. Gusto ko maging parte ka ng buhay ko. Sana mapagbigyan mo ang inaalok ko. Mula sa puso na wika ni Nicandro. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap ang alok mo, sir. Umuwi na kayo. Pagtanggi ni Florence sa inaalok ng binata. Huwag kang mag-alala. Lagi ko nang papapasukan si Charlie. Siguro nabigla ka lang sa sinabi ko. Sige, hindi na kita pipilitin pa. Pero baka magbago pang isip mo. Nandito lang ako. Naghihintay pa rin sa'yo. Ang nararamdaman ko ay totoo. Hindi ako nagbibiro, Florence. At sana wag mo na akong tawagin, sir. Nick na lang kagaya ng nakagawian mo. Ewan ko. Basta hindi ko kayang tanggapin ang alok mo. Pasensya ka na. Seryosong sagot ni Florence. Charlie, ihatid mo ng sir mo sa labas. Umalis nga si Nicandro na bigo pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Lagi nang pumapasok si Charlie. Yun nga lang, wala itong laging baon. Kaya si Nicandro na ang nagpo-provide. Minsan, pinapadalhan niya ng pera ang bata para may panggastos sila. Pero pinapabalik ni Florence. Hindi ito tinatanggap ng babae. Nadiskubre rin niya na matalino ang batang si Charlie. Kaya nagplano siyang gawin niya itong scholar. Lalong humanga si Nicandro kay Florence dahil hindi ito nasisilaw sa perang binibigay niya na inaabot niya kay Charlie. Hanggat kaya ng babaeng buhayin ang pamilya niya sa sariling pagsisikap, ay ginagawa niya ito. Kaya lalo tuloy siyang naging determinadong mapangasawa ang babae. Si Nicandro na ang gumagawa ng paraan para makita niya at makalapit siya kay Florence na hindi nito alam. Kapag makita kasi siya ng babae, iiwasan siya nito. Hindi niya alam kung bakit parang may phobia si Florence sa kanya. Kaya kontento na lang siyang natanaw ang babae mula sa distansya. Minsan, sinusubaybayan niya itong pauwi na mula sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika. Nagtataka siya kung bakit hindi sa daang pauwi ang direksyon ng sinasakyan nitong tricycle. Bigla siyang kinabahan kaya sinundan niya. Maya-maya pa ay nakita niyang gumewang-gewang ang tricycle. Nakita niyang nag-aagawa ng manibela ang driver at si Florence na nasa loob. Bigla namang hininto ng driver ang tricycle. Nakita niyang mabilis na bumaba si Florence at tumakbo. Hinabol naman ito ng driver. Inihinto niya ang kanyang motor at inabangan ng babae palapit sa kinaroroonan niya. Kuya, tulungan mo ko. May masamang balak sa akin ng driver na yan. Humahangos na hingi ng tulong ni Florence nang mapalapit na ito sa kanya. Hindi siya nito nakilala dahil may suot siyang helmet. Huwag ka maniwala dyan, boss. Girlfriend ko siya. Hindi lang kami pagkakaunawaan. Depensa ng driver. Sinungaling ka? Hindi kita kilala. Huwag kang maniwala sa kanya, kuya. May masama siyang balak sa akin. Hindi takot ang makikita sa mukha ni Florence kundi galit. Pinatabi niya ang babae at hinarap ang driver. Pare, kung girlfriend mo siya, dapat mo siyang respetuhin. Pag-usapan niyo ng maayos kung meron kayong hindi pagkakaunawaan. Mahinahon ngunit may diin na wika niya. Sinasabing ang girlfriend ko siya eh. Kaya huwag ka nang makialam. Akin ang girlfriend ko at uuwi na kami. Iritadong wika ng driver at akmang lalapitan si Florence. Umiwas naman ang babae at nagtago sa likod ni Nicandro. Hindi kita kilala. Sinungaling ka. Pare, huwag mong pilitin kung ayaw niya. Tumaas na rin ang boses ni Nicandro at iniharang ang kanyang katawan para protektahan ng babae. Sa galit ng driver sa pagiging pakailamero niya, ay sinuntok siya nito sa dibdib. Hindi kasi masuntok nito ang mukha niya dahil nakasuot siya ng helmet. Huwag kang pakailamero. Galit ng wika ng driver sabay suntok sa kanya. Gumanti siya ng suntok at natamaan niya ito sa panga. Pero daplis lang dahil sa gabal sa paningin niya ang helmet. Sinuntok naman siya ulit ng driver sa balikat. Si Florence naman ay nakakita ng putol na kahoy. Pinulot niya ito at hinihataw ng ilang beses ang driver. Kaya namilipit ito sa sakit at mukhang nahilo pa. Walang inaksayang panahon si Nicandro. Pinaandar na niya ang motor. Misal ka na.
Sakay na. Mabilis niyang aya kay Florence. Kailangan nilang makaalis habang groggy pa ang driver. Wala namang inaksaya si Florence at bigla siyang umangkas. Kumapit ka ng mahigpit kasi bibilisan ko magpapatakbo. Utos niya sa babae. Nahiyaman ay kumapit siya sa t-shirt ni Nicandro. Bigla namang pinaharurot ni Nicandro ang kanyang motorsiklo. Bigla namang yumakap ng mahigpit si Florence dahil muntik na siyang mahulog. Si Nicandro naman ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ramdam niya ang init ng katawan ng dalaga na dumikit sa katawan niya at ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Biglang dumaloy ang bulta-bultaheng kuryente sa buong katawan niya at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya kinilig. Sa babae lang talaga na angkas niya ngayon. Feeling niya bumalik siya sa pagka-teenager. Nagbablush at kinikilig. Sobrang saya niya. Ito palang pakiramdam ng sinasabi ng iba na nasa Cloud9. Ngayon, experience na niya. Nanamnamin na niya dahil panandalian lang ito. Sigurado na si Nicandro na ang babaeng ito ang gusto niyang mapangasawa. Kung ano-ano na ang kanyang ini-imagine kung maging asawa na niya ito. Aalagaan niya ito at mamahalin ng todo. Naputol ang pag-imagine niya nang magsalita si Florence. Kuya, pakibaba na lang ako dyan sa may palengke. Wika ni Florence at tinanggal ang pagkakayakap sa bewang ng lalaki. Sure ka, kaya mo na umuwi mag-isa. Ihatid na lang kaya ata sa inyo. Hirit ni Nicandro. Nagbabaka sakaling magpahatid pa ang dalaga sa kanya. Nangihinayang siyang maputol na kaagad ang oras na kasama niya ang babaeng pinakatatangi. Okay lang po ako. Kaya ko na pong umuwi. Sagot ng dalaga. Walang nagawa si Nicandro kundi ihinto ang motor niya sa harap ng palengke. Bumaba naman si Florence. Kuya, maraming salamat po sa pagligtas sa akin ha. Mula dun sa banyakas na driver. Hindi niyo man po ako kilala, pero hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. Si God na po ang bahalang magbigay sa iyo ng magandang blessings. Naway marami po ang lalaking katulad ninyo. Pasalamat ni Florence sa lalaki. Hindi na tinanggal ni Nicandro ang helmet niya. Mas mabuting hindi siya nakilala ng babae. Wala nga naman, miss. Masaya ako na tulungan ka. Ingat na lang siya pag-uwi. Mula sa puso niya sabi ni Nicandro. Gusto pa sana niyang dugtungan ng I love you. Kaso, pinigilan lang niya ang sarili. Sige kuya, maraming salamat po ulit ha. Dito na po ako. Nakangiting pasasalamat ni Florence at tumalikod na. Si Nicandro naman ay parang naengkanto sa ngiti ng dalaga. Ito na ata ang pinakamagandang ngiti na nakita niya. Natulala siya. Maya-maya ay ipinilig niya ang ulo. Ganito ba talaga ang in love? Parang nawawala sa sarili. Napaka-OA na ata niya. Palibasa kasi kung kailan 33 years old na siya, ngayon lang siya na in love ng todo. Hirap pala kapag matanda ng ma-in love at sikreto pa. Hindi alam ang gagawin. Naisipan niyang sundan ng dalaga para masiguro siyang safe ito sa pag-uwi. Medyo malayo pa kasi mula sa palengke ang bahay nito. Makalipas ang 2 linggo, nagtataka na naman si Nicandro kung bakit absent si Charlie ng 3 araw. Pinuntahan niya ito sa bahay. Sir, good afternoon po. Pasok po kayo. Nay, nandito po si Sir. Tawag ni Charlie sa ina. Napasukan niya si Florence na umiiyak at mugto ang mga mata. Bigla siya nag-alala. Florence, ano nangyari sa'yo? Nang makita siya ay bigla siyang niyakap ng babae. Nick, wala na si Inang. Niniwanan niya kami. Humahagulhol na ito habang yakap si Nicandro. Gumanti naman ng yayakap ang lalaki at hinigmas ang likod ng babae. Nasaan ang labi niya? Nasa morgue pa ba? Kinuha na siya ng totoong pamilya niya. Doon na sa kanila ipapalibing. Humahagulhol pa rin na sagot ni Florence. Wait, I'm confused. Di ba siya nanay mo? So, ikaw ang totoong pamilya? Bakit may iba pang totoong pamilya? Naguguluhang tanong ni Nicandro. Kinuwento naman ni Florence ang totoong relasyon nila sa inang nito. Napag-alaman ni Nicandro na tinangkang gahasain si Florence ng tiyuhin niya, kaya tumakas sila sa lugar nila. Sa pagtakas nila ay may isang matanda silang tinulungan dahil sumama ang pakiramdam nito. Ito ay si Inang. Nakiusap si Florence na kupkupin na lang sila ng matanda dahil wala silang mapupuntahan.
Pumayag naman ang matanda dahil wala na itong kasama sa bahay. Lalo namang naawa ang binata. Sa kalagayan ni na Florence ngayon, higit na kailangan ang tulong niya, lalo pat dayo lamang ang mga ito dito sa lugar nila. Florence, sana huwag mong masamay nang iaalok ulit ko sa ito. Ngayon mo ko kailangan. Kayo ni Charlie, lalo't wala na kayong kamag-anak dito. Sana tanggapin mo nga lang ako magpakasal sa akin. Nick, hindi pa rin pala nagbabago ang isip mo. Pwede bang bigyan na muna ako ng ilang araw para magdesisyon? Hindi pa kasi ako makakapag-isip ngayon eh. Lalo pat kakakamatay lang ni Inang. Okay, hihintayin ko ang desisyon mo Basta kapag kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang. Pagbibigay assurance si Nicandro. Tumango naman si Florence. Makalipas ng 1 linggo, ay panauhin ni Nicandro ang babae. Nagulat man ay masayang-masaya ang binata nang makita niya ito. Florence, masaya ka't bumisita ka. Malapad ang ngiti ng wika niya. Nick, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Pumunta ko rito para sabihin ko na kung anong desisyon ko. Ilang beses kong pinag-isipan ang inalok mo at nakapag-desisyon na ako. Payag na ako magpakasal sa'yo. Pero may 2 kong kondisyon na hihingin. Diretsong nakatitig si Florence sa kanya. This time, hindi mahiyaing Florence ang humarap kay Nicandro. Nangislap naman ang mata ng binata. Really? Magpapakasal ka sa akin? Ano ba yung kondisyon mo? Baka kaya ko namang maibigay sa'yo. Una, magpakasal tayo pero sekreto lang. Ayoko may makakaalam na mag-asawa tayo. Ayoko kasing pagtawanan ka ng iba na nag-asawa ka ng single mother at isang mahirap lang. Pangalawa, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para may pagmalaki mo ko balang araw. Kaya hilingin ko sana na pag-aralin mo ko. Kung may diploma na ako at makakapagtrabaho, hindi mo na ako isasekreto o itatago sa lahat. Pagtatapos ni Florence ng mga inilatag niyang kondisyon. Florence, unang-una salamat at pumayag ka sa alok ko. Sa mga kondisyon mo naman, kaya kong ibigay yan sa'yo. Sige, iayos natin yung mga documents para sa pagpapakasal natin. Kumikislap ang mga mata sa tuwa si Nicandro. Sa wakas ay napapayag na niya ang babaeng pinapangarap niyang pakasalan. Magiging asawa na niya ito soon. Gusto kong sa ibang lugar tayo magpakasal. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Kung gusto mo sa lugar na pinanggalingan ko, may kaibigan ako doon. Doon muna tayo magstay habang nag-aayos ng mga papeles. Mungkahi ni Florence. O sige, kung yan ang gusto mo. Sa susunod na linggo, mag-aayos na tayo ng mga kakailanganin. Ibibigay ko pala sa'yo yung isa kong phone para may contact ako sa'yo. Salamat, Tik ha. Kinakabahan ako sa magiging resulta nitong pagiging mag-asawa natin. Pero wala nang urungan to. Bahala na si God. Kinakabahan man sa naging desisyon si Florence, pero buo na ang desisyon niya. Kaya natin to. Tiwala lang kay God. I'm not getting any younger. Kailangan ko na rin mag-asawa. Habang nagpaproseso ng kanilang dokumento para sa kasal, naghanap na rin sila ng apartment sa Manila dahil doon rin sila tutuloy after ng kasal. Pinili nila ang bahay na malapit sa universidad para doon na rin mag-aaral si Florence. Pagkatapos maproseso ang kanilang mga dokumento, ay nagpakasal sila sa Huwes sa dating lugar ni na Florence. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ay nagulat si Nicandro kung bakit berhen pa si Florence gayong may anak na ito. Napahinto sa kanyang ginagawa ang lalaki nang makita niya na nasasaktan ng asawa. Nick, ituloy mo. Utos ni Florence. Pero baka masaktan kita. Nag-aalalang wika ni Nicandro. Okay lang. Kaya ko. Sa una lang naman masakit eh. Mag-asawa na tayo kaya ituloy mo na. I'm sorry, babe. Hindi ko akalain na wala ka pang karanasan. Promise, I'll be gentle. I love you. Itinuloy nga ni Nicandro ang ginagawa sa asawa. May luha ngunit may ngiti sa labi si Florence nang pagkatapos nilang magniig. I love you, babe. Masaya ka ba? Ako, masayang masaya. Emosyonal na wika ni Florence. Pinahid naman ng lalaki ang luha ng asawa. Masaya pero umiiyak ka. Yan bang masaya? Huwag kang umiyak. Pasayaw mo siya rin ako, babe.
Pasensya ka na, nasaktan kita. Okay lang yon. Bilang asawa mo na, obligasyon kong mapasaya ka. Umiyak ako dahil mixed emotions ang nararamdaman ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw ang itinadhana niya sa akin. Ngayon ko masasabing safe na ako. Hindi na kami laging tumatakbo tumatakas. Tumutulo ang luha na yumakap siya kay Nicandro. What do you mean by laging tumatakbo tumatakas? Takang tanong ni Nicandro. Bukas ko ikukwento sa iyo lahat, babe. Sa ngayon matulog na muna tayo. Pinagod mo ko eh. Nakangiting biro ni Florence sa asawa. Natawa naman si Nicandro. O sige, matulog na muna tayo. Para may energy na naman para sa umatikabong labanan. Kinurot naman niya ang asawa. Loko ka talaga. Masaya at payapa silang natulog bilang mag-asawa. Good morning, my beautiful babe. Time for breakfast. Ginising ni Nicandro si Florence ng isang halik at breakfast in bed. Good morning, babe. Ang sarap ng tulog ko. O sige, kain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Habang masaya silang kumakain, ikinuwento ni Florence ang buhay niya. Bata pa lang ako. Natuto na ako magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. 2 kaming magkapatid. Ang ate ko ang pinakapaboritong anak ng nanay ko. Kaya ako yung pinatigil niya sa pag-aaral at pinagtrabaho para may pantulong sa pagpapaaral kay ate. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari sa buhay namin. Nabuntis ang ate Charina ko. Dahil hindi matanggap ni nanay ay inatake siya sa puso at namatay. Si ate Charina naman hindi pinanindigan ng lalaki na kabuntis sa kanya. Kaya ako yung todo kayod sa pagtatrabaho para mabuhay kami. Dahil walang alam na trabaho ang ate ko at isa pa, buntis siya. Kwento ni Florence. Dumating ulit ang dagok sa buhay ko nang namatay si ate nung mga anak siya kay Charlie. Emosyonal na kwento ni Florence. Now I understand kung bakit wala ka pang karanasan. Pamangkin mo pala si Charlie. Niyakap naman ni Nicandro ang asawa. Sobrang hirap pala ng pinagdaanan mo, babe. Kaya siguro gumawa ang Diyos ng paraan para magtagpo tayo. Ako ang hihilom sa lahat ng hirap na naranasan mo. Thank you, babe. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang paghihirap naming mag-iina. Nang 3 taon na si Charlie, muntik pa akong gahasain ng may-ari ng inuupahan naming bahay. Buti na lang nakatakas kami. Pumunta kami sa lugar ng mga kamag-anak namin. Kinupkup naman kami ng isa kong tiyahin. Naging okay naman ang buhay namin doon. Maraming naniligo sa akin kahit may anak na ako. Pero wala akong sinagot sa kanila. Kay Charlie kasi ako nakafocus eh. Walang taon na si Charlie nang pagtangkaan na naman na akong gahasain ng tiyuhin kong lasing. Lumaban ako sa kanya at nasaksak ko siya. Patuloy na pagsasalaysay ni Florence. Kita ang pait sa kanyang muka. What? Kaya pala parang may phobia ka sa akin. Umiiwas ka tuwing nalalapitan kita. Natrauma ka pala sa ginawa sa'yo ng mga hayop na mga lalaking yun. Kita sa mukha ni Nicandro ang galit. Yes, babe. Dahil sa mga hindi magandang experience ko sa mga lalaki, nagkaroon ako ng phobia. Tuwing may lalaking lumalapit sa akin at nagpapakita ng motibo, bigla akong natatakot. Feeling ko may hindi magandang gagawin sa akin. Isa ka na doon, kaya iniiwasan kita. Tingin ko sa'yo, isa ka rin sa kanila. Tumulo na ang luha ni Florence. Bumabalik sa kanyang alaala ang mga tangkang pangahalay sa kanya. Pinahid naman ni Nicandro ang luha niya. Ngayon nandito na ako. Huwag ka na matakot, babe. Kalimutan mo na yung mga hindi magagandang experience mo. Nandito na ako na nagmamahal. Mag-aalaga at paprotekta sa'yo. Pagbibigay assurance sa kanya ng asawa. Thank you, babe. Nararamdaman kong pagmamahal mo. Alam kong ikaw ang magpapahilom sa akin. Mahigpit na yumakap si Florence kay Nicandro. I love you too, babe. Ano pa lang nangyari sa tiyuhin mo? Curious na tanong ni Nicandro. Buti na lang hindi siya namatay. Sinabihan ako ng tiyahin ko na umalis na lang kami mag-ina sa lugar nila para hindi na magkagulo. Umalis kami na hindi alam ang pupuntahan. At doon ko nakilala si Inang. Dinala kami sa lugar ninyo. Doon na tayo pinagtagpo ng tadhana. Patuloy sa pagkukwento ni Florence. Blessing in disguise pala yung pagtagpo natin. Nakangiting wika ni Nicandro. Si God ang gumawa ng paraan para mapunta ako sa tamang tao. Thank you, babe. Dahil dumating ka sa buhay namin ni Charlie.
Mahigpit na niyakap niya ang asawa. Kaya alam ko na kung bakit may nag-uutos sa akin na mapalapit sa'yo. Ako palang nakatadhana magprotekta at nagbibigay liwanag sa masilimot mong buhay. Ako palang nakatadhana magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Now I know. I love you, babe. Starting today, no more runnings, no more tears, and no more pains. Hinalikan ni Nicandro ang luha ng asawa. May tears pa rin pero tears of joy na lang. I love you too, babe. Naiiyak na natatawa namang yumayakap si Florence sa asawa. Ano, may energy ka na. Umpisahan na natin ulit ang labanan. Tilyong wika ni Nicandro. Loko ka talaga. Pwede naman pero maliligo muna ako. O sige, sabay na tayo. Doon na tayo mag-warm up. Excited na binuhat ni Nicandro ang asawa. Babe, ibaba mo ako. Tumitili pero tumatawa ng protesta ni Florence. Si Florence lang ang nagpag-iwan sa Maynila. Pa-enroll na rin siya ng asawa sa isang universidad. BE-Ed ang course na kinuha niya dahil gusto niya rin maging guro lalo na sa mga elementary grade. Si Nicandro naman ay kinupkup na si Charlie. Tinuring na rin niya itong tunay na anak. Tinadalaw na lang nila si Florence tuwing weekends. Lalo namang umiingay ang usap-usapan na bakla si Nicandro nang dahil sa pagpapatira niya kay Charlie sa kanyang bahay. Nachismis pa siyang pedophile. Pero nagbingi-bingihan lang siya sa kanyang mga narinig. Hindi naman siya affected kasi kilala niya ang kanyang tunay na pagkatao. Siya si Florence at Charlie lang ang nakakaalam ng totoo. Hindi niya pwedeng sirain ang kasunduan nilang ng asawa. Kaya kahit gusto na niyang sabihin ang totoo, ay pinipigilan pa rin niya ang sarili. Day, sigurado po mo susurpresa si nanay sa regalo mo sa kanya. Masayang wika ni Charlie. Ika-27th birthday ngayon ni Florence, kaya luluwas na naman silang mag-ama para sorpresahin sa birthday nito. Maliban doon ay may binili siyang regalo na di alam ng asawa. Si Florence naman ay masayang nakakipagkwentuhan kasama ng mga kaklase niya palabas ng universidad. Florence, pumayag ka na sumabay kay Roldan. Udyok ni Loren. Oo nga, para hindi ka na mamasahe. Pagsang-ayon ng lalaki. Thanks but no thanks guys. Magko-commute na lang ako. Magkaiba kami ng way eh. I don't want to bother you, Roldan. Sagot ni Florence. If that's what you want, it's up to you. O paano, naiwan ka na namin. Paalam ni Loren. Bye guys. Paalam niya rin sa dalawa. Pagkaalis ng dalawa, ay siya namang paghinto ng lalaki na kamotorsiklo sa harapan niya. Hindi niya ito makilala dahil nakasuot ito ng helmet. Hop in. Aya sa kanya ng lalaki. Tumaas ang kilay ni Florence. Sa isip niya, sino na naman itong lalaking hindi niya kilala na lakas loob siyang inutusang umangkas. Kung hindi nga siya sumakay doon kay Roldan na kaklase niya, how much more dito na sa lalaking ito? Sorry mister ha, hindi kita kilala eh. Kaya pasensya na, hindi ako sasakay sa'yo. Medyo tinarayan niya ang sagot sa lalaki. Mister mo, di mo kalala. Pambihira ka naman, babe. Pabirong wika ni Nicandro. Babe, ikaw ba yan? Hinampas niya ang asawa sa balikat. Malay ko ba naman na ikaw yan? Pinandilatan niya pa ito ng mata. Tinanggal ng lalaki ang helmet niya. Siyempre, sino pa ba? Ang pinakagwapo mong asawa. Wanna joyride? Hop in. Of course. Tinatanong pa ba yan? Kita sa mata ni Florence ang saya. Excited siyang umangkas sa asawa. Kumapit ka't bibilisan kong pagpapatakbo. Tumigil ka, babe ah. Mahal ko pang buhay ko. Ayoko matigok sa espesyal na araw ng buhay ko. Pagpaparinig niya sa asawa. Binaliwala ayon ni Nicandro. Bigla niyang pinatakbo ang motor. Bigla namang yumakap ng mahigpit si Florence. Babe, ano ba? Papatayin mo ba ako? May galit na wika ni Florence sa asawa. Tawa lang ang isinagot ng lalaki sa kanya. Ano ba? Galit na ako. Pahintuin mo tong motor, bababa na ako. Seryoso at galit na siya. Pinahinto naman ni Nicandro ang motor. Galit na bumaba si Florence. Hinabol at pinigilan siya ni Nicandro. Babe, wait. Huwag ka na magalit. Don't call me babe ah. I hate you. Hindi mo man lang naalala na birthday ko ngayon. Umiiyak na sa galit at sama ng loob si Florence
Dahil sa maliban sa di naalala ni Nicandro ang birthday niya, ay may balak pa atang maaksidente sila. Niyakap siya ni Nicandro. Babe, I'm sorry. It's not true that I forgot your birthday. Kaya nga lumabas kami ngayon ni Charlie. Dahil isa-celebrate natin ang kaarawan mo. Paliwanag niya. Nagpupumigla si Florence. Bitiwan mo ako ah. Mula ngayon hiwalay na tayo. Galit na talaga si Florence. No, hindi ako papayag. Let me explain. Yun ang ginawa ko dahil gusto ko may maalala ka sa eksena na yun. Yung biglang pagpapatakbo ko ng motor at pagyakap mo sa akin ng mahigpit. You don't remember the scenario? Tanong ni Nicandro. Napatigil si Florence. What do you mean? Look at my attire. Wala ka ba naalalang nangyari na nasuot ko ang damit at helmet na to? Hinawakan ni Nicandro ang suot niya. Tiningnan ni Florence ang damit at helmet ng asawa. Tapos nag-isip kung may maaalala siya. Mukhang pamilyar pero hindi ko maalala kung saan ko nakita. Still don't remember? Okay, I'll give you a clue. May isang pangyayaring humingi ka ng tulong sa isang lalaki na kamotorsiklo. Dahil may isang driver ng tricycle na may masamang balak sa'yo. Yeah, I remember. Ikaw ba yun, babe? Bakit hindi ka nagpakilala sa akin dati? Naalala na ni Florence. That time ayaw mo pa sa akin eh. At galit ka pa. Kaya mas minabuti ko na lang na wag na lang magpakilala sa'yo. Baka kasi akusahan mo ko na iniisto ka. Baka magalit ka sa akin at lalong lalayong loob mo sa akin. Kwento ni Nicandro. Bigla namang niyakap ni Florence ang asawa. I'm so sorry, babe. Mula pa pala noon pinoprotektahan mo na ako. Thank you so much for saving me, ha? Kung wala ka siguro doon, baka may masama siguro nangyari sa akin. I love you, babe. Ano? Makipaghiwalay ka pa rin ba sa akin? Pabirong tanong ni Nicandro. Ano ako, Hilo? Siyempre hindi na, no? Hindi na kita pakakawalan. Sigurado na akong ikaw ang aking tadhana. Binabawi ko ng sinabi ko kanina. Tara na, uwi na tayo. Pero wag mabilis ang pagpapatakbo, ah. Paalala niya sa asawa. Sure, babe. Ginawa ko lang yun kanina kasi may gusto kong ipaalala sa'yo. Ayaw na rin kitang i-prank. Nakakatakot ka eh. Naghahamon ka ng hiwalayan kapag nagalit. Natatawang wika ni Nicandro. Kinurot ni Florence ang asawa. Ikaw kasi, hindi magandang prank mo. Mahal ko pang buhay ko, mister. Mataray niya na wika. Oh, wag ka na magalit, misis ko. Angkas na. Uwi na tayo. Umangkas naman si Florence sa asawa. Kahit hindi na mabilis ang pagpapatakbo ni Nicandro, ay mahigpit pa rin ang pagkakayakap niya sa lalaki. Pagdating nila ng bahay, nagulat si Florence nang pagbukas niya ng pinto ay pinaputok ni Charlie ang confetti party poppers. Nagliparan ang mga confetti. Sinabayan naman ng kanta ng happy birthday ni Nicandro at Charlie. Nakakaanis kayo. Pinapaiyak niyo ako. Nagpupunas ng luha ng wika ni Florence. Thank you guys for the surprise. Ito ang pinakamasayang birthday ko. I love you too. Niyakap niya at hinalikan ang dalawa. Happy birthday, Nay! Niyakap din ni Charlie ang nanay niya. Happy birthday, babe. Hinalikan ni Nicandro ang asawa. Open your palm. I have a surprise birthday gift for you. Wow ha, may pa-birthday gift pang asawa ko. Para lalo akong ma-surprise, I have to close my eyes. Nakapikit si Florence na inilahad ang palad niya. Inilagay na ni Nicandro ang gift niya sa palad ng asawa. Pagbukas ng mga mata ni Florence ay talagang na-surprise siya. Susie, what will I do with this gift motorcycle? Hindi ako marunong mag-drive. Of course, I will teach you. Yung sinakyan natin kanina, yun yung binili kong gift para sa'yo. Tinesting ko lang. Binilhan kita para hindi ka na mag-commute. Did you like it? Nakangiting tanong ng lalaki. Of course I like it. Thank you, babe. May simple po kaming ininda ni tatay para sa'yo, Nay. Tara na po, i-celebrate na po natin ang birthday mo. Aya ni Charlie. Masaya nilang pinagsaluhan ng handa sa hapagkainan. Ito ang pinakaunang masayang ipinagdiwang ni Florence ang birthday niya kasama ang dalawang lalaking pinakamamahal niya. Hi, Sir Nick. May dala akong ulam. Marami eh. Di ko maubos kaya bibigyan kita. Wika ni Lorena. Kasamang guro niya ito at may gusto sa kanya. Thanks, Lori. Tamang-tama, pang nagdag sa ulam namin ni Charlie.
Nakangiting sagot ni Nicandro. Medyo umasim ang mukha ng babae nang banggitin niya ang pangalan ni Charlie. Pero nilapag niya pa rin ang dala niyang ulam sa mesa. Siya nga pala sir, birthday ni Sir Von ngayon. Punta tayo sa kanila mayang uwian. Aangkas na lang ako sa motor mo mamaya. I'm so sorry ma'am. I love to but I couldn't. May ubot sipon kasi si Charlie. Wala mag-aasikaso sa kanya sa bahay. Tanggi ni Nicandro. We will not stay there for long. Kakain lang tayo tapos uuwi na kagad. Sige na sir, pamayag ka na. Pilit siyang hinihikayat ni Lorena. Pasensya na mama. Next time na lang. Charlie badly needed me eh. Lalong sumimangot si Lorena. Why that boy is so important to you? Hindi mo naman kaano-ano yun eh. Tsaka ubot-sipon lang naman yun. May iritasyon na sa boses nito. Nasa pangangalaga ko siya. So kung ano man ang mangyayari sa kanya, kargo ko. Hindi lang ubot-sipon na meron siya ngayon. Meron din siyang sinat. Kaya hindi ko siya pwedeng iwanan sa bahay. Baka bigla kasing tumaas ang lagdat niya eh. Paliwanag ni Nicandro. Wala nang nagawa si Lorena. Mukhang hindi na niya mababago ang desisyon ng lalaki. It's okay kung ayaw mo. Sige, alis na ako sir. Nakasimangot na wika niya at tumalikod. Hindi kumbensido sa paliwanag ng lalaki. Pag-uwi nila ni Charlie ay dumaan muna sila ng drugstore para bumili ng gamot. Lalong tumaas kasi ang lagnat ng bata. Minsan isang araw, pinatawag siya ng principal. Mr. Agustin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pinatawag kita dahil may petition sa'yo na paalisin ka rito sa school natin. Sabi ng mga nakakarami ay hindi ka magandang impluwensya o ehemplo sa mga kabataan. Alam mo naman siguro kung anong naririnig mong akusasyon laban sa'yo. Ma'am, hindi po totoo mga binibintang nila sa akin. Hindi ako bakla, gaya ng naririnig niyo sa mga chismis. Kinapkup ko lang yung bata dahil wala mag-aalaga sa kanya. Namatay na yung lola niya at hindi siya maaaring dalhin ng ina niya na nasa Manila. Sana paniwalaan niyo ako, ma'am. I'm sorry, Mr. Agustin. Majority ang pumirma sa petisyon na pagpapaalis sa'yo. Dalawang option ang pagpipilian mo. Mag-resign ka o magpalipat ka ng school. Pinapipili siya ng principal. Nag-isip muna si Nicandro. Ma'am, I love my profession. I will not resign. Pero para sa ikakasaya ng nakakarami. At ayoko na rin namala yung issue. Papayag po akong i-transfer sa ibang school. Kahit mamigat pan po sa kalooban, papayag na po ako. May bikig sa lalamunang pahayag ni Nicandro. That's good, Nick. Start making your letter of transfer and pass it as soon as possible. So good luck. Wika ng principal. Laylay ang balikat na lumabas si Nicandro pero taas ang noon na naglakad siya. Alam niyang mali ang panghusga ng tao sa kanya. Alam niyang malinis ang kanyang konsensya. Hindi na niya sasabihin kay Florence ang nangyari. Ayaw niyang mag-worry ang babae. Babe, Charlie, I missed you guys. Masayang niyakap ni Florence ang dalawa nang dumalaw ang mga ito sa kanya. Namiss din kita, Nay. Masayang niyakap din ni Charlie ang ina. I miss you too, babe. Sabik na niyakap ni Nicandro ang asawa at hinalikan sa labi. Halik kayo, nagprepare ako ng favorite food yung dalawa. Habang kumakain sila, ay kinamusta ni Nicandro ang asawa. How's your studies? It's good. Meron na akong mga kaibigan. Masarap pala maging estudyante ulit. Good to hear that. Sa ibang school na pala ako magtuturo. Doon ka na rin pinag-aral si Charlie sa nilapatan kong school. Balita ni Nicandro. Bakit ka napalipat, babe? Kita sa mukha ni Florence ang pagtataka. Kulang kasi ng master teacher doon sa nilipatan kong school. Ako napiling nilipat. Pagsisinungaling ni Nicandro. Ayaw na niyang mag-worry pa ang asawa kung sabihin niya ang totoong dahilan. But no worries, babe. It's 3 kilometers away from home. Medyo malapit at may motor naman ako eh. Buti naman malapit lang. Nakangiti si Florence. At saka nag-take ako ng exam sa NQESH, National Qualifying Exam for School Heads. Kapag pumasa ako, pwede na ako maging principal. Isa pang balita ni Nicandro sa asawa habang sumusubo ng pasta. Really, babe? Makakapasa ka niyan. Tiwala lang kay God. Pinunasan ni Florence ang naiwang sauce sa gilid ng bibig ng asawa. Yes, babe. Tiwala lang tayo.
Alam ko magtitilang anghel ka. Nakangiting niyakap ni Nicandro ang asawa. Tay, Nay, niligpitin ko na po itong pinakainan natin. Pwede na po kayo magpahinga. Alam ko po na miss niyo ang isa't isa eh. Ako na po bahala rito. Sabat ni Charlie sa dalawa. Salamat na ka. Hayaan mo bukas ipapasyal ka namin ng tatay mo sa mall. Wika ni Florence habang hinihimas ang buhok ng anak. Yay! Salamat po, Nay, Tay! Tuwang-tuwa na wika ni Charlie. Siyempre, reward namin yan sa'yo ng nanay mo dahil maliban sa matalino ka, hindi ka nagpapasaway sa akin at nabait kang anak. Bibilan ka namin ng mga laro ang gusto mo bukas. Pangako naman ni Nicandro sa bata. Nangislap naman ang mga mata ni Charlie. Talaga po, Tay. Maraming salamat po ulit sa inyo ni Nanay. No problem, anak. O sige, ligpitan mo na yan at tugasan na. Magpapahinga na kami ng nanay mo. Magpahinga ka na rin pagkatapos. Opo, Tay. Pinagpatong-patong na ni Charlie ang mga pinggan. Pumasok naman sa kanilang silid ang mag-asawa pagkatapos nilang maglinis ng katawan. Bango na misis ko ah. Tara, sundan na natin si Charlie. Umpisahan na natin ang pag-akyat sa langit. Pilyong wika ni Nicandro. Hep hep, bawal pa. Patapusin mo muna ako ng pag-aaral, babe. Sagot ni Florence. Napakamot naman ng ulo si Nicandro. Kahit dismayado siya sa sagot ng asawa, ay irerespeto niya ito. At ano nga bang magagawa ko kundi sundin ka? Huwag nang malungkot ang babe ko. Kasi pwede naman tayo laging aakyat ng langit eh. Basta, huwag mo lang palubuhin ang tiyan ko. Pili ang bulong ni Florence. Bigla namang kumislap ang mga mata ni Nicandro nang magets niya ang ibig sabihin ng asawa. O talaga? Halika na, babe. Umpisahan na natin ang pag-akyat ng langit. Agad niyang dinaluhong ang asawa. Tawa naman ang tawa si Florence habang umiiwas sa asawa. Habulin mo muna ako. Magpapahabol ka pa ang kitidang space ang kwarto na ito. I can catch you easily, babe. Naiiling na natatawa na sabi ni Nicandro. Hayaan mo na ako, babe. Hindi ko na-enjoy ang paglalaro ng bata pa ako eh. Maaga pa lang pinagtrabaho na ako ng nanay ko. Ah, ganun. Kung kailan may asawa ka na, tsaka mo naisipang maglaro. Sige na, babe. Magbigyan mo na ako. Lambing ni Florence sa asawa. O sige, kung hindi mo ako pagbibigyan, hindi ka makakaakyat ng langit. Siyempre di ako papayag. Humanda ka. Kapag mahuli lang kita, hindi kita titigilan. Natatawang wika ni Nicandro. Pinagbigyan na lang niya ang asawa. Kung siya ang maging daan para ma-heal ni Florence ang inner child, why not? Alam niyang ipinagkait sa asawa niya ang pagiging normal na bata. Hindi na-experience nito ang mga larong pambata na naranasan niya noong bata pa siya dahil sa maaga nagtrabaho si Florence para sa pamilya. Sa murang edad rin ay naging nanay ito kay Charlie. Kinabukasan, gaya ng pinangako nila kay Charlie, ay ipinasyal nila ang bata. Una nilang pinuntahan ang bookstore dahil may bibilhing libro si Florence. Babe, punta muna kami ni Charlie sa may school supply section. Paalam ni Nicandro sa asawa. Okay, babe. Ipinagpatuloy ni Florence ang pagpili ng mga libro nang umalis na ang mag-ama niya. Oy Florence, gumala ka rin pala. Tinapik ang balikat niya ng kaklase niyang si Dexter. Oh, hi Dexter! Bati niya. Kung alam ko lang nagagala ka niyaya na sana kita ng date. Kinindatan siya nito. Sorry Dex, I am not alone eh. Here they are. Wika ni Florence nang makita niya na papalapit ang mag-ama niya. Kuya mo. Hi kuya, I'm your future brother-in-law. Nakangiting wika ni Dexter sabay lahat ng kamay niya. Rumihistro sa mukha ni Nicandro ang pagkadisgusto nang tawagin siyang kuya ng lalaki. And this is your nephew. Poging bata. Pagpapatuloy ni Dexter. Ginulo pa niya ang buhok ni Charlie. Nakakalalaki ka na pare ah. Di na maipinta ang ekspresyon ng mukha ni Nicandro. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Sarkastiko na pakli ni Dexter. Nang makita ni Florence na galit na ang asawa, ay pumagitna na siya. Dexter, hindi ko siya kuya. Asawa ko siya, si Nicandro. Kumapit siya sa bisig ng asawa. At ito ang anak namin, si Charlie. Inakbayan niya ang bata.
Magkahalong pagkadismaya at pangihinayang ang ekspresyon ng mukha ni Dexter nang malaman niyang may asawa at anak na si Florence. Asawa? May asawa ka na't anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Dexter. Tumango naman si Florence. Boss, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang mapagkamalan kang kuya ni Florence. Baling niya kay Nicandro. Dahil mabait namang tao si Nicandro, tinanggap niya ang sorry ng lalaki. It's okay. Apology accepted. But next time, be mindful of your words. Formal pa rin ang mukha na wika ni Nicandro. Yes, boss. Maagap na sagot ni Dexter. Classmate, sayang may asawa at anak ka na pala. Balik niya kay Florence. Di bale, maghahanap rin ako ng babaeng para sa akin. O paano, dito na ako Enjoy your bond together as family. Paalam niya sa mga ito. Thanks, Dex. I-enjoy mo rin ang paggala. Malay mo makabunggo ka dyan ng dawan mo. Nakangiting wika ni Florence. Nakangiting kumaway si Dexter pero kita pa rin sa ekspresyon ng mukha nito ang panghihinayang. Loko yun Napagkamalan pa akong kuya mo. May halong inis na komento ni Nicandro. Buti nga lang kuyang tinawag sa'yo, hindi tatay. Natatawang sagot ni Florence. Isa ka pa. Mamaya ka lang pagdating sa bahay. Paparusahan kita. Banta ni Nicandro sa asawa. Anong parusa naman yon? Natatawa pa ring tanong ni Florence. Secret. Bulong ni Nicandro sa asawa. Daya mo naman, babe. Nakasimangot sabay kurot ni Florence sa tagiliran ng asawa. Todo iwas naman si Nicandro sa kurot ni Florence. Siyempre, para may thrill. Wala nang excitement kapag nalaman mo I hate you na, babe. Irap ni Florence sa asawa. Yakap na lang ang tanging sagot ni Nicandro. Si Charlie ay natatawa na lang sa lambingan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos makabili ni Florence sa bookstore, tumungo sila sa arcade. Maliban sa mag-enjoy si Charlie sa paglalaro doon, ay gusto rin ni Nicandro na iparanas kay Florence ang hindi niya naranasan noong bata pa ito. Sigurado siyang mag-enjoy at magugustuhan ng asawa ang paglalaro sa arcade. After nilang mag-lunch ay pumunta sila sa Toy Kingdom para bilhan si Charlie ng laruan. Masaya silang umuwi pagkatapos nilang mamasyal dahil sulit ang paggagala at bonding nilang tatlo. Nang lumabas ang result ng NQESH, ay isa si Nicandro sa mga pumasa. Tuwang-tuwa ang asawa nang ibalita niya ito. Nalipat na naman ng school si Nicandro makalipas ng 1 taon. Hindi bilang master teacher, kundi bilang isang principal na. Mula nang ikinasal siya kay Florence, ay sunod-sunod ang swerte niya. Lucky charm niya siguro ang asawa. Babe, you surprised me. Gulat si Nicandro nang bisitahin siya ng asawa sa opisina nito. Hi babe, I want to congratulate you personally Lumapit si Florence at hinalikan si Nicandro sa labi. Congratulations Mr. Nicandro Agustin. Napakagaling ng asawa ko. Principal na. Proud na proud ako sa'yo. Yumakap siya sa asawa. Buti na lang sarado ang office niya. Thank you babe. Nag-effort ka pa talagang lumuwas para batiin ako. I'm so touched. We will celebrate on Sunday after going to church, okay? Makalipas naman ng ilang taon, ay nakapagtapos na rin si Florence ng pag-aaral. Sulit ang pagpapaaral ni Nicandro sa asawa dahil sinuklian naman ito ng dedikasyon at sipag sa pag-aaral. Excited ang mag-ama na dumalo ng graduation ng kanilang ilaw ng tahanan. Nak, Charlie, bilisan mo. Baka malate na tayo sa graduation ng nanay mo. Tawag ni Nicandro sa anak. Tapos na po ako mag-ayos, tay. Halika na. Excited na ako sa graduation ni nanay. Sagot ni Charlie habang papalabas ng kwarto niya. Walang inaksayang panahon ang mag-ama. Umalis na agad sila. Doon na sila dediretso sa graduation venue. Tuwang-tuwa si Florence nang makita sila. Hindi lang si Nicandro ang nagmarsya para sa babae, kundi pati si Charlie. Proud na proud sila para kay Florence. Ang akala ng dalawa ay ang pagmarsya lang ang gagawin nila. Hindi nila alam na may sorpresa pa pala si Florence para sa kanila. Kaya nang tinawag ang pangalan ni Florence, ay inaya sila ng babae na umakyat din ng stage. Nagtataka man ay sumunod sila sa babae. Nagulat sila nang kasunod na pagtawag ng pangalan ni Florence ay ang pagtawag ng award niya na cum laude. Congratulations babe, I'm so proud of you.
Masayang wika ni Nicandro habang sinasabitan ng asawa ng medalya. Pagkatapos ay hinalikan ng asawa sa labi. Kinikilig naman si Charlie sa ginawa ng mag-asawa. Naghiyawan naman ang mga audience. Kinilig sila sa eksena sa stage. Lalo silang kinilig nang magyakapan ng tatlo sa stage. Makikita ang isang kumpleto at masayang pamilya sa entablado. I didn't tell you because I want to surprise you guys. And I want to share and offer this award to you both. You are my inspiration and motivation in my studies. I love you, my two handsome men of my life. Nangingilid ang luha na wika ni Florence nang mag-celebrate na silang tatlo. I am proud of you, Nay. Thank you for being my nanay. Idol po kita. Proud na wika ni Charlie. Thank you, Nak. I'm so touched naman. I'm proud of you too. Achiever ka rin sa school nyo. Niyakap ni Florence ang anak. How about me? Di niyo ba ako yayakapin? Kunangwari nagtatampong wika ni Nicandro. Of course, babe. Ikaw nga ang dapat naming pasalamatan eh. Ikaw talaga naging instrumento ni God para magbago ang buhay naming mag-ina. Thank you, babe. And I love you. Mahigpit na niyakap ni Florence ang asawa. Nagturo muna si Florence sa isang private school para magkaroon ng experience. Kumuha rin siya ng board exam. Ano, Mrs. Agustina? Pwede mo na bang palabuhan ng tiyan mo? Nakapagtapos ka na. At guro ka na ngayon. Baka naman pwede na. Paglalambing ni Nicandro. Pwedeng-pwede na, Mr. Agustin. Kaya halika na. Mag-umpisa na tayong gumawa ng baby. Huwag kang pabagal-bagal dyan at baka magbago pang isip ko. Magdijeta ka ngayon. Utos ni Florence sa asawa. Abay, syempre, mabilis ako dyan. Ayoko magjeta, no? Kaya humanda ka ngayon. Excited na wika ni Nicandro. Tumitili namang tumakbo si Florence. Natatawa namang pinapanood ni Charlie na naghahabulan ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay nabuntis si Florence. Walang pagsidla ng tuwa ang mag-asawa. Pati si Charlie ay tuwang-tuwa rin. Magkakaroon na siya ng kapatid. After 3 years na pagtuturo sa private school, ay hinikayat siya ni Nicandro na mag-apply sa public school. Dahil pasado naman na siya sa board exam. Sa awa ng Diyos ay natanggap naman siya bilang isang grade 5 teacher sa isang public school sa Manila. Si Nicandro ay nalipat naman sa kanilang lugar bilang principal sa dati niyang school kung saan siya pinitisyon na paalisin. May mga kontraman ay wala silang magagawa kasi wala naman silang maipakitang pruweba na bakla o isa siyang pedophile. Bilang isang profesional na guro, naging sibil ang pakikitungo niya sa ibang teachers sa paaralan kanyang nasasakupan. Kahit may mga ayaw sa kanya, ay wala namang maeereklamo ang mga ito dahil tama ang pamamalakad niya sa paaralan. Araw ng year-end party ng school. Masayang-masaya ang mga teachers dahil galanteng namimigay si Nicandro ng papremyo. Nasa kalagitnaan na ng palaro at nagsisigawan ang mga teachers dahil nakakatawa ang games. Busy ang lahat sa pagtutok sa mga manlalaro nang may isang batang biglang tumawag ng tatay at yumakap sa likuran ni Nicandro. Nang mapagsino niya ang yumakap sa kanya, ay biglang kumislap ang mga mata niya at binuhat ang bata. Ang mga teachers ay napatigil sa ginagawa at nakatuon kay Nicandro ang tingin ng lahat. Nicolo, baby! Excited na wika ni Nicandro at pinupog ng halik ang bata. Where's nanay yan, kuya? Tanong niya sa bata. Tinuro naman ng bata sa di kalayuan ay nakangiting sina Florence at Charlie. Ang mga teachers ay nagtinginan na puno ng pagtataka at may nabanaag na mga katanungan sa kanilang mga mata. Pamilyar ang mukha ng babaeng kasama ni Charlie na lumapit kay Nicandro pero hindi nila maalala kung saan nila nakita. Lumapit naman sina Florence at Charlie. Sabik na hinalikan ni Nicandro ang asawa at nagbeso naman kay Charlie. Lalo tuloy na intriga ang mga teachers. May naglakas ng loob na magsalita. Sir, baka pwede mong ipakilala sa amin ng mga bisita mo. Maliban kay Charlie kasi kilala na namin siya. Wika ng isang teacher. Ibinigay naman ng MC ang microphone kay Nicandro. My dear teachers, hindi ko akalaing isusurpresa nila ako ngayon eh. Dahil binisita nila ako. Ibig sabihin, payag na silang ipakilala ko sila sa inyo. Dahil sinurpresa nila ako, susurpresahin ko rin kayo. Simula ni Nicandro. Ladies and gentlemen, ipinakikilala ko si Florence.
Ang aking magandang asawa na isa ring guro, kagaya natin. At ang cute na anak namin na sa Nicolo. Proud na pagpapakilala ni Nicandro sa kanyang mag-ina. Hello everyone, nice meeting you all. Nakangiting bati naman ni Florence sa kanila. Nagulat naman ang lahat. May asawa at anak na pala ang panilang principal na napagkamalan pa nilang bakla. Ang ganda pa ng asawa at may poging anak. Yung mga teachers na nag-akusa kay Nicandro na bakla ay mga nakatungan na ang mga ulo. Guilty sila sa kanilang ginawa. I know you would be surprised by my revelation. But today is a celebration of our year-end party. So let's not focus on me or my love life. Sa ibang araw, di kaya sa Valentine's Day ko na ikakwento ang makulay naming love story ni Mrs. At alam kong pamilyar sa inyo ang mukha ng aking asawa. Tsaka nyo na malalaman sa susunod kong storytelling. Medyo bibitinin ko muna kayo. Sa ngayon, i-continue muna natin ang party at magkakasayahan muna tayong lahat. Natatawang biro ni Nicandro. Nagsipagtawanan din ang lahat. Pinagpatuloy nila ang kanilang selebrasyon at naging panauhin nga nila ang pamilya ni Nicandro. Tuwang-tuwa naman ang mga teachers dahil nakikihalubilo at napakabibo ng anak ng mag-asawa. Pati si Florence ay friendly rin sa kanila. Mula noong ipinakilala ni Nicandro ang kanyang mag-ina, ay nagbago na ang pagkilala nila sa lalaki. Wala na silang pagdududa sa kasarian nito mula nang malaman nila ang totoong kwento ng love story ng kanilang principal. Marami nga ang kinilig at tumanga sa istorya ng buhay nila. Nawala na rin ang katanungan sa isip nila kung bakit pamilyar si Florence sa kanila nang malaman nila ang pagkatao nito. Humanga pa nga sila at naging inspirasyon pa nila ang babae. Talagang itinadhana ang dalawa para sa isa't isa. Ma'am, naiwan mo. Tawag ng isang lalaki kay Florence nang maiwan ito ang isang bagay na nakasupot. Pagharap ni Florence ay pareho silang nagkagulatan. Think, Sir Froilan? Florence? Teacher ka na't may asawa ka na rin. Tanong ni Froilan nang makitang naka-teacher's uniform ito at buntis pa. Oo. Nagtuturo na ako at may asawa na. Sige sir Nagmamadali ako, maiwan na kita. Paalam ni Florence. Florence, wait. Baka di na tayo magkikita sa susunod eh. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa pamabastos ko sa'yo noon. Sinserong wika ni Froilan. Iyon ba sir? Wala na yun sa akin. Apology accepted. Nakangiting wika ni Florence. Thanks ma'am Florence. At saka huwag mo na ako tawagin sir. Hindi mo na ako amo. Nakangiting wika ni Froilan. Friends, pwede naman tayo maging magkaibigan, hindi ba? Tatanggapin kong pagkakaibigan mo kung hindi mo na rin ako tatawaging ma'am. Florence na lang ang itawag mo sa akin. Sure. From now on, we're friends na. Nakangiting wika ni Froilan. Tumango at ngumiti naman si Florence. Babe, ba't ang tagal mo? Nagugutom na raw itong si Nicolo. Tawag ni Nicandro. Matagal kasi sila sa loob ng grocery store at hindi pa lumalabas si Florence. Kaya pumasok na sila ni Nicolo. Paglingon ni Froilan ay nagulat siya na si Nicandro ang tumawag ng babe kay Florence. Nick? Froilan? Nagulat ring wika ni Nick. Ikaw ang asawa ni Florence? Oo pare, at itong anak namin. Itinuro si Nicolo. Congratulations pare. Ang pogi na ba ng anak ninyo? Hindi ko akalain na kayo magkakatuluyan. Siya nga pala pare. Nag-usap na kami ni Florence. Humingi na ako ng sorry sa ginawa ko sa kanya dati. Pati sa'yo, hihingi na rin ako ng sorry. Sinserong wika ni Froilan. No problem pare. Wala na sa akin yun. Ikaw lang naman ang away sa akin pero kanilimutan na natin ang nangyari. Nakangiting wika ni Nicandro sabay tapik ng balikat ng kaibigan. Oo nga pare. Pass is pass na. Siya nga pala pare. Imbitado kayo sa kasal ko sa susunod na buwan. Imbita ni Froilan sa mag-asawa. Really? Ikakasal ka na? Sure. We'll be there pare. Paniguradong sagot ni Nicandro. Babe, kunin na rin kaya natin siyang ninong sa next baby natin? Tanong ni Florence kay Nicandro. Pwede babe. O ano pare? Payag ka bang manging ninong sa ipinagubuntis ni Mrs.? Bakit hindi? Hindi ko tatanggihan yan. Friendship is sweeter the second time around, hindi ba? O sige, ninong ako niyan. Natatawang sagot ni Froilan habang itinuturo ang nakaumbok ng siya ni Florence.
Nagtawanan silang tatlo. Nay, tay, gutom na po ako. Sabat ng batang si Nicolo. O paano pare? Nagugutom na tong taba-choy-choy namin eh. Alis na kami ah. Paalam na ni Nicandro. Okay pare, kita na lang tayo sa kasal ko ah. Alis na rin ako. Paalam na rin ni Froilan. Naghiwalay silang magaan ang pakiramdam ng bawat isa dahil nagkapatawaran na at bumalik na ulit ang pagkakaibigan ng dalawa. Araw ng linggo ay nagsimba silang mag-anak. Pagkatapos ng misa ay pinigilan sila ni Nicandro na lumabas ng simbahan. Bakit babe? Takang tanong ni Florence kay Nicandro. Papalabasin muna natin ang lahat ng tao para komportable yung paglabas natin mamaya. Paliwanag ni Nicandro. Sumang-ayon na lang si Florence sa sinabi ng asawa. Silang mag-anak na lang ang tao sa loob ng simbahan. Nagulat si Florence nang paglingon niya ay ang nakaluhad na si Nicandro ang nakita niya. Babe, why are you kneeling in front of me? Babe, I want God and our children to witness this very memorable moment. Umpisa ni Nicandro at may inilabas na engagement ring. Florence Rodriguez, in front of God and our children, will you marry me for the second time around? Emosyonal na tanong ni Nicandro. Of course, yes na yes. I will marry you, Nicandro Agustin. Naluluhang sagot ni Florence. Hinalikan at niyakap niya ang asawa na tinugon naman ito. Tuwang-tuwa namang nagpalakpakan sina Charlie at Nicolo. Tuwang-tuwa rin sila sa nasaksihan sa kanilang mga magulang. Sa mag-asawang Nicolo at Florence, ito na ang simula ng pamumuhay nila ng normal at malaya. Wala nang itatago o ililihim sa mga tao. At ang pagpapakasal nila sa simbahan ay ang totoong pagbabasbas ng Diyos sa kanila bilang mag-asawa, na magsumpa ang magsama habang buhay. Sila ay itinadhana ng Diyos sa isa't isa. Wakas. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo. Kaya lagi nag-aabang